Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Elmer B. Hugalbot. Sabi niya, PBBM Martin Labanan, ito na ba? Isinare ni Elmer Hugalbot ang video sa SMNI News na kung saan tinatalakay ni Congressman Toby Chanco ang kumpanya na di umano'y nakabili sa bahay sa Forbes Park na pag-aari umano ni Martin Romualdez at ito iniimbestigahan na sa Senado. Pakinggan natin. Mahalagang lead ang lumutang sa investigasyon kaugnay ng pagbili ng isang bahay sa Forbes Park, Makati City na posibleng mag-uugnay kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang kinabotos Representative Toby Chanco, matagal nang nababanggit ang bahay sa 30 Tamarin Street na iniuugnay kay Romualdez, ngunit noon ay wala pang malinaw na ebidensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes, sinabi ni Chanco na natukoy ni Senator Ping Lacson na ang aktual na bumili ng naturang property ay ang Golden Crescent Corporation na pagmamay-ari ni Atty. Jose Raulito Inoy Paras. Noong Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Lunes, ang pinakamahalaga doon ay natumbok ni Senator Ping Lacson yung lead na ang bumili ay isang kumpanya na nagpapangalan ng Golden Pheasant Corporation. Na ang 100% stockholder ng Golden Pheasant Corporation is si Atty. Jose Raulito Inoy Paras. Na yung Jose Raulito Inoy Paras may connections talaga ni former Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Chanco, napakahalagang lead ito na maaaring magdugtong kay Romualdez sa nasabing bahay na iniuugnay sa umano'y ginamit ng cash warehouse sa manumalyang flood control kickbacks. So ngayon, unti-unti nang napagdutong dahil yung Jose Brito Enoy Paras konektado kay former Speaker. So makikita na natin kung ano yung mga because he is a director in corporations connected with former Speaker Martin Romualdez. So may link na ngayon. So yun ang lead ni Senator Ping. Inaasahan si Atty. Paras sa susunod na pagdinig upang linawin ang kanyang papeles sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Romualdez. Ani Chanco, makakatulong ito sa Senado at sa mga prosecution agencies sa patuloy na investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal ito sa Eva Montero na bulat, SMNI News. Okay. So, tinutumbok na talaga si Romualdez. Sana nga, tuloy-tuloy na ito. Kasi, ang hirap naman yan. Romualdez, walang ebidensya, walang ikakaso. Maniniwala ba kayo doon? Na, si Saldico, klaro na nangulimbat ng bilyones. Dolyar ito Sabi nga ni Secretary John B. Cremulya, estimate niya, aabot ng 1 billion US dollars ang nakulimbat ni Saldico. Baka mas malaki pa yung amo niya. Sino yung amo niya? Pinangalanan ni John B. Cremulya, si Romualdez. So ngayon lang, nagkakaroon na ng link. Kasi yung kay Gutesa noon, ganda na sana. Ang lead na yun, kaya lang hindi naman sinundan ni Senator Lacson. Kaya doon ako nawalan ng gana dahil ganda na yung testimony ni Gutesa, pinagdudahan pa siya. Ngayon, hindi na natin mahagilap na saan si Gutesa. So ngayon, may pag-asa na may makukulong talagang big fish. At sana ito na. Baka matulad na naman sa kasi bago yung hearing nung Lunes, January 19, may pasabog na daw si Senator Lacson na yung magtitistigo, yung dalawang babae. Nako, anong klaseng testigo yun na alias pa ang ginamit, nakatakip pang mukha. Maniniwala ba kayo doon? Hindi ako naniwala doon. So mabuti na lang at may lumabas na informasyon na ganyan na itong Atty. Paras, siyang nagmamay-ari ng Golden Pheasant Holdings, is yun ang nakabili. Siyang nakabili ng bahay na worth more than 1 billion. Paano niya nabayaran yun? Na itong Atty. Paras na ito is director sa mga kumpanya na pagmamay-ari ni Martin Romualdez. Yan. So ito na. Simula na ng bloodbath between Romualdez and PBBM. Ito, yung kwento ni sayang. Kwento ni Congressman Toby Chanco noong November
of 2024, pinagalitan di umano ni PBBM si Romualdez na bakit nyo pinakilaman ng pondo ng bayan? Bakit nyo inalisan ng pondo itong flagship projects ng administrasyon ko? Bakit pinakialiman nyo ni Saldico? Ilang eroplano ba? Ilang bahay bang gusto nyo? Ganon, nagalit. Yes, Mr. President, ibabalik namin ang pondo pagdating sa Baykam. Na-promise. Kaya lang, hindi pa rin ibinalik. So, anong klaseng nagalit na presidente? Presidente ako, tapos ganon lang, binaliwala. Mahinang presidente yan. Kung ako, noon ko pa sinasamti si Romualdez. Bakit hinintay pa niya na puputok yung issue, hinintay pa niya na mag-expose ng todo-todo sina Mayor Magalong at Senator Lacson at itong si Barsaga. Kaya napilitang nag-resign si ano. So, delayed reaction yung ano. So, Bangayan, Romualdez, and Bongbong Marcos, nagsimula na ba? I don't know. Ito ngayon, kabang-abang, kailan ba ang susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee hearing? Sana, matumbok na nila itong attorney paras na ito na hinihinalang tauhan ni Martin Romualdez.